Lumaki si Adrian sa isang payak na baryo kung saan ang kabuhayan ng kanyang pamilya ay umaasa lamang sa maliit na tindahan ng kanyang ina at sa pagiging karpintero ng kanyang ama. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, itinuro ng kanyang mga magulang ang halaga ng sipag, tiyaga at pag-aaral. Bata pa lamang siya ay nakitaan na ng katalinuhan at masidhing pangarap na makaalpas sa kahirapan. Madalas niyang sabihin sa sarili habang nakatingin sa mga bituin sa gabi, "Balang araw, magiging matagumpay ako at hindi na kami mahihirapan." Sa paaralan, palaging tampok si Adrian bilang top student. Subalit dahil sa kakapusan sa pera, madalas siyang lumalakad ng ilang kilometro papasok, dala lamang ang luma at punit na bag na tinahipan ng kanyang ina. Sa kabila nito, hindi siya nagrereklamo. Ang mga guro ay namangha sa kanyang determinasyon. Isang araw, kinausap siya ng kanyang guro sa high school, si Ma'am Valdez. "Adrian, nakikita ko sa iyo ang malaking potensyal. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng kahirapan. May scholarship program sa Maynila. Susubukan kong irekomenda ka," sabi ng guro. Napangiti si Adrian at sagot niya, "Ma'am, gagawin ko ang lahat. Kahit anong pagkakataon, kakapitan ko." Dumating ang pagkakataon at nakapasa siya sa scholarship. Isang malaking hakbang iyon upang makapasok siya sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Sa kanyang unang araw, dama niya ang kaba habang nakatingin sa malalaking gusali at magagara niyang kaklase na pawang galing sa mayayamang pamilya. Halos lahat ay may dalang bagong laptop, mamahaling cellphone at kotse pa. Samantalang siya, dala lamang ang lumang cellphone at second-hand na laptop na binili ng kanyang ama gamit ang ilang buwang ipon. Hindi naging madali ang buhay sa Maynila. Madalas siyang kumakain ng instant noodles at tinapay upang makatipid. May mga panahong naglalakad siya papasok para hindi na gumastos sa pamasahe. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ang oras na hindi ginugol sa klase ay inilalaan niya sa pag-aaral sa library at pagtatrabaho bilang part-timer sa isang maliit na kafe. Sa kafe na yun, nakilala siya ng ilang mga customer na madalas humahanga sa kanyang sipag. Minsan, kinausap siya ng may-ari, si Mang Rod. "Adrian, nakikita kong napakasipag mo. Huwag mong bibitawan ang pangarap mo, kahit gaano kahirap. Pagdating ng araw, babalik sa'yo lahat ng pagod na yan." Numiti siya at sagot, "Salamat po, Mang Rod. Hindi ko po hayaang masayang ang lahat ng sakripisyo." Habang tumatagal, lalo siyang napapansin ng kanyang mga propesor dahil sa galing sa pag-aanalisa at pagbibigay ng solusyon sa mga problemang pangnegosyo. May isa pang insidente kung saan nagkaroon ng kompetisyon sa universidad. Labanan iyon ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo upang makabuo ng pinakamabisang business proposal. Hindi siya kilala ng marami, subalit pinili niyang sumali. Sa harap ng maraming tao, ipinresenta niya ang kanyang ideya tungkol sa isang online platform na tutulong sa maliliit na negosyante upang makahanap ng mga supplier at customer. Sabi ng isa sa mga hurado, "Adrian, simple ngunit napapanahon ang iyong ideya. May potensyal itong maging malaki." Hindi nagkamali ang hurado dahil nanalo si Adrian at naging daan iyon para makakuha siya ng mga investors. Matapos ang ilang taon ng pagpupunyagi at pagsasakripisyo, unti-unti niyang naitatag ang sarili niyang kumpanya. Mula sa maliit na opisina sa isang lumang gusali, naging isang kilalang korporasyon ang kanyang negosyo na nakilala hindi lamang sa bansa, kundi maging sa ibang bansa. Sa edad na 30, kinilala siya bilang isa sa mga pinakabatang bilyonaryo. Subalit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kakulangan pa rin siyang nararamdaman. Sa bawat gabi na umuuwi siya sa kanyang penthouse, mag-isa siyang kakain at magmumuni-muni sa katahimikan. Hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong simple lamang ang kanilang hapunan sa baryo, ngunit puno ng tawanan at pagmamahala ng pamilya. Isang gabing malakas ang ulan. Tumayo siya sa harap ng salaming bintana ng kanyang kondo at napabuntong hininga. "Ano ba ang halaga ng lahat ng ito kung mag-isa lang ako?" tanong niya sa sarili.
Ang kanyang kayamanan at reputasyon ay hindi sapat upang punan ang puwang na nararamdaman niya sa puso. Dito nagsimulang lumalim ang kanyang pagnanais na makahanap ng pag-ibig. Isang taong hindi titingin sa kanya bilang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng Adrian na may pangarap at pusong marunong magmahal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang simpleng araw, doon napapasok sa kanyang buhay si Elisa, ang babaeng magpapabago ng kanyang pananaw at magpupuno sa kulang na bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit bago iyon mangyari, malinaw na ang pundasyon ng kanyang buhay ay nakabatay sa determinasyon, sakripisyo at walang sawang pangarap na makaalpas mula sa kahirapan. Siya si Adrian, mula sa simpleng baryo, naging bilyonaryo, ngunit sa puso patuloy na naghahanap ng tunay na kaligayahan. Sa kabila ng tagumpay ni Adrian sa mundo ng negosyo, patuloy pa rin ang kalungkutan sa kanyang puso. Sa araw-araw na pag-ikot ng kanyang buhay, nawawala na ang saysay ng bawat tagumpay. Sa umaga, gigising siya sa malawak na silid ng kanyang penthouse, pero wala siyang makitang ngiti o makarinig na tinig na magpapagaan ng kanyang araw. Sa gabi naman, tanging katahimikan at mga ilaw ng syudad ang kanyang kasama habang nakaupo sa balkonahe, hawak ang baso ng mamahaling alak. Maraming babae ang lumalapit sa kanya, karamihan ay galing sa mundo ng mayayaman. Ngunit alam niyang hindi tunay ang interes ng mga ito. Nakikita lamang nila ang kanyang pera at kapangyarihan. Isang araw, dahil sa isang pagpupulong ng kanyang kumpanya na ginanap sa isang 5-star hotel, nagkataong napadpad siya sa lobby cafe habang hinihintay ang kanyang mga kasamahan. Doon niya unang nasilayan si Elisa. Nakauniporme ito ng simpleng blouse at itim na palda, abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang mukha ay may inosenteng kagandahan na hindi nalilihis ng magarang makeup. Ang kanyang mga mata ay may ningning ng sipag at dedikasyon. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang hatak na naramdaman si Adrian. "Miss, pwede ba akong umorder ng kape?" Mahinahon niyang tanong nang makalapit ito. Ngumiti si Elisa, isang ngiting tila kay linis at walang halong pakunwari. "Yes sir, anong klase po ang gusto ninyo?" "Kung ano ang madalas mong inumin," sagot ni Adrian. May halong pagtataka kung bakit niya iyon nasabi. Napatawa ng kaunti si Elisa. "Ako po, mahilig po ako sa simpleng brewed coffee lang. Walang halong kahit ano. Yun na rin ang sa akin," sagot ni Adrian. Hindi maipaliwanag ang saya na dala ng simpleng usapan na iyon. Mula noon, naging paborito na niyang tambayan ang kafe. Araw-araw, bago pumasok sa opisina, dumadaan siya roon upang uminom ng kape. Hindi lang dahil masarap ang kanilang timpla, kundi dahil kay Elisa. Unti-unti silang nagkakapalitan ng mga salita. Mga simpleng tanong na humahaba hanggang sa maging malalim na pag-uusap. "Sir, bakit lagi kayong nandito? Hindi ba't maraming kafe sa paligid?" Minsan ay tanong ni Elisa habang nilalagyan ng gatas ang tasa niya. Ngumiti si Adrian. Dahil masarap ang kape rito at dahil masarap kausap ang barista. Namula si Elisa at napayuko. "Naku sir, baka marinig kayo ng manager ko." "Kung maririnig man, wala akong pakialam," sagot niya sabay ngiti na parang bata na nakahanap ng bagong dahilan para maging masaya. Habang lumilipas ang nakalinggo, mas nakilala ni Adrian ang buhay ni Elisa. Galing ito sa isang probinsya kung saan siya panganay sa 3 magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang lumuwas ng Maynila upang magtrabaho at masuportahan ang kanyang pamilya. May mga pagkakataong napapansin ni Adrian ang pagod sa kanyang mukha, pero nananatili pa rin itong nakangiti. "Hindi ka ba napapagod?" minsan niyang tanong. "Napapagod din, pero mas mahirap yung wala akong ginagawa. At least ngayon, kahit papaano, may naipapadala ako sa probinsya para makapag-aral ang mga kapatid ko," sagot ni Elisa. Napahanga si Adrian sa kanyang tibay ng loob. Naalala niya ang sarili noong siya'y nagsisimula, naglalakad papasok, nagtitipid at nagsasakripisyo para sa pamilya. Nakita niya sa dalaga ang isang refleksyon ng kanyang pinagmulan. Hindi na natagal, nagimbita siya ng pagkakataon
na makasama si Elisa sa labas ng kafe. Sa una, nag-atubili ang dalaga. "Sir, baka hindi po ako bagay sa mundo ninyo," mahina nitong sabi. "Huwag mo akong tawaging sir, Adrian lang. At hindi ako naghahanap ng taong babagay sa mundo ko. Ang hinahanap ko ay taong babagay sa puso ko," mariin niyang sagot. Muling nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang simpleng dinner. Hindi ang granding restaurant ang pinili ni Adrian, kundi isang tahimik na kainan sa tabi ng ilog Pasig, kung saan presko ang hangin at may mumunting ilaw mula sa mga bangka. Doon, nagbukas siya ng damdamin. "Elisa, matagal na kitang gustong ligawan. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking tulad mo rin na nangarap at nagsikap. Sana tanggapin mo ako." Napaiyak si Elisa, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang pagkabigla. "Adrian, hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa'yo." Hindi kayamanan ang batayan ng pagmamahal, Elisa. Ang importante ay kung magmamahalan tayo ng totoo. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang relasyon na kahit sino ay tatawaging kakaiba, isang bilyonaryo at isang simpleng dalaga. Ngunit sa kanilang dalawa, wala itong kahulugan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Hindi naging hadlang ang estado sa buhay. Sa halip, mas naging matibay ang kanilang samahan dahil parehong dumaan sa hirap. Parehong marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Sa kabila ng kanilang kasayahan, may banta na nagsisimulang umaligid. Hindi lingid sa kaalaman ni Adrian na ang kanyang pamilya ay hindi kailanman matatanggap si Elisa. Ngunit sa oras na iyon, pinili niyang huwag munang isipin ang hinaharap. Sa ngayon, sapat na sa kanya ang kasayahan na dala ng kanyang pag-ibig. Sa mga gabing muli siyang nakatingin sa mga bituin, hindi na tanong ang bumabalot sa isip niya. Sa halip, isang pangakong bumabalot sa kanyang puso. "Hindi ko hahayaang mawala si Elisa, anuman ang mangyari." Habang lalong tumitibay ang relasyon ni na Adrian at Elisa, hindi maiwasang mapag-usapan ang pamilya ng binata. Malapit na siyang magpakilala ng formal kay Elisa sa kanyang mga magulang, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang pamilya ni Adrian ay kilala sa pagiging konserbatibo at mapangmataas. Ang kanilang angkan ay nakaupo na sa mundo ng negosyo at politika sa loob ng ilang dekada, kaya't sanay na silang nakikisalamuha lamang sa kapwa mayayaman. Isang gabi, habang sabay na kumakain sina Adrian at Elisa sa isang maliit na restauran, hindi maiwasan ng binata na magbuntong hininga. "Adrian, bakit parang malayo ang iniisip mo?" tanong ni Elisa habang iniaabot ang baso ng tubig. Tumingin siya sa mata ng dalaga, tila may alinlangan. "Mahal, gusto ko na sanang ipakilala ka sa pamilya ko. Pero hindi ko alam kung handa ka na." Nagulat si Elisa at bahagyang kinabahan. "Bakit naman? Pamilya mo sila? Iyak na matutuwa silang makita akong nagpapasaya sa'yo." Umiling si Adrian. "Hindi ganoon kasimple. Sila'y may mataas na pamantayan at natatakot akong hindi ka nila tanggapin." Lumipas ang ilang linggo bago nagpasya si Adrian na ipakilala si Elisa sa kanyang mga magulang. Naghanda siya ng isang maliit na hapunan sa mansyon ng kanilang pamilya. Sa araw na iyon, pinilit ni Elisa na magmukhang presentable sa abot ng kanyang makakaya. Nagsuot siya ng simpleng damit na binili niya mula sa kanyang unang sahod sa kafe. Hindi iyon mamahalin, ngunit maayos at malinis. Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng marangyang tanawin. Malalaking chandelier, mga antigong gamit, at mga pinturang gawa ng mga sikat na alagad ng sining. Halos hindi makapaniwala si Elisa na nariyan siya at ramdam niya agad ang pagkakaiba ng kanilang nangamundo. "Adrian, anak!" salubong ng ina na si Doña Carmela habang nakabelo at suot ang alahas na halatang milyon ang halaga. "Magandang gabi po, Mama. Ito nga po pala si Elisa, ang babaeng mahal ko," pakilala ni Adrian. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Si Don Ricardo, ang ama, ay nakataas ang kilay, samantalang si Doña Carmela ay nagpipigil ng ngiti na halatang may halong pangmamaliit. "Magandang gabi po," mahinhin na bati ni Elisa.
Ako po'y lubos na natutuwa na makilala kayo. Hindi umimik ang ama at dumiretso lamang sa hapagkainan. Si Doña Carmela naman ay nagsabing, "O sige, maupo na ngayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras." Sa hapagkainan, ramdam agad ni Elisa ang malamig na trato. Habang masiglang nagkukuwento si Adrian tungkol sa kanyang negosyo at sa kanilang mga plano ni Elisa, hindi maiwasang sumabat ng mga magulang. "Adrian," ani Don Ricardo, "sigurado ka ba sa pinili mong babae? Hindi mo ba naiisip na bilang bilyonaryo, may responsibilidad ka ring piliin ang tamang kapareha para sa ating pangalan?" Napayuko si Elisa, ngunit agad siyang pinaglaban ni Adrian. "Papa, hindi pangalan ang batayan ng pagmamahal. Si Elisa ang nagpapaligaya sa akin. Hindi ba't iyon ang mahalaga?" Ngunit hindi natapos doon ang pangmamaliit. "Anong trabaho mo, Hija?" tanong ni Doña Carmela na may malamig na tinig. "Barista po sa cafe, Doña," sagot ni Elisa, pilit na ngumiti. "Barista?" Napahagalpak ng tawa si Carmela. "Anak, iyon ba talaga ang babaeng nais mong ipasok sa pamilya natin? Wala ta bang naiisip na mas kapantay mo?" Ramdam ni Adrian ang sakit na dulot ng mga salita ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Elisa sa ilalim ng mesa. "Hindi ko hahayaang bastusin mo siya, Mama. Hindi siya basta-basta. Siya ang babaeng pinili ko." Pagkatapos ng hapunan, halatang hindi maganda ang naging impresyon ng pamilya kay Elisa. Nang makaalis sila, naglakad silang dalawa palabas ng mansyon na parehong tahimik. Pagdating sa sasakyan, si Elisa ang unang nagsalita. "Adrian, baka tama sila. Hindi ako para sa mundo mo. Isa lang akong simpleng babae. Hindi ko kayang sabayan ang pamantayan ng pamilya mo." Maring umiling si Adrian. "Huwag mong sasabihin yan. Elisa, hindi ko hinahanap ang kayamanan o ang pangalan. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang mahal ko." Ngunit mula sa araw na iyon, nagsimula ang mapinding tensyon. Tuwing makikita ni Adrian ang kanyang mga magulang, palagi silang may pasaring laban kay Elisa. Sa mga pagtitipon ng kanilang pamilya, palihim siyang kinukutya at pinaparamdam na hindi siya kabilang. Maraming pagkakataon na halos gusto na ni Elisa bumitaw, ngunit pinipigilan siya ni Adrian. "Kung ako lang ang tatanungin, Elisa, iiwan ko ang lahat para sa iyo," minsang sabi ni Adrian habang magkasama silang naglalakad sa baybayin. Ngumiti si Elisa ngunit may bakas ng lungkot. "Ayokong dumating sa punto na kailangan mong pumili sa pagitan ko at ng pamilya mo." Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang sugat sa pagitan ni Adrian at ng kanyang mga magulang. Ngunit sa puso ng binata, malinaw ang kanyang paninindigan. Handa siyang ipaglaban si Elisa, gaano man kahirap, sapagkat alam niyang ito ang babaeng itinadhana para sa kanya. Ang pagsisimula ng kanilang paglalaban para sa pag-ibig ay magsisilbing simula ng mas matitinding pagsubok na darating pa. Lumipas ang ilang buwan mula nang unang makilala ni Elisa ang mga magulang ni Adrian. At hanggang sa mga panahong iyon, hindi pa rin natutunaw ang lamig ng kanilang trato sa kanya. Tuwing may pagkakataon, ramdam ng dalaga ang mga titig ng pangmamaliit at mga salitang hindi tahasang binibitawan, ngunit sapat na upang iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang sa kanilang mundo. Gayunpaman, pinili niyang manahimik at manatiling nakatayo sa tabi ni Adrian. Dumating ang pagkakataon na malapit na ang 35 pang-aarawan ni Adrian. Gusto niyang gawing espesyal ang pagdiriwang na ito, hindi lamang para sa sarili, kundi upang ipakita rin sa lahat, lalo na sa kanyang pamilya, na seryoso siya kay Elisa. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa opisina matapos ang mahabang araw ng trabaho, binuksan ni Adrian ang kanyang plano. "Elisa," sabi niya habang inaayos ang ilang papel sa kanyang mesa, "matagal ko nang iniisip kung paano magiging kakaiba ang birthday ko ngayong taon. Ayokong simpleng pagtitipon lang sa hotel o mansyon. Gusto ko, ito'y maging tanda ng bagong simula." Napatingin si Elisa sa kanya, medyo nagulat. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Adrian, may ningning sa kanyang mga mata. "Magpapaupa ako ng isang engrandeng cruise ship. Dadalhin ko roon ang pamilya ko, mga kaibigan, pati ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kasama ka."
Natahimik si Elisa, hindi alam kung matutuwa o matatakot. Adrian, hindi ba masyadong sobra yon? Sigurado ka ba? Tumayo ang binata at lumapit sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Sigurado ako, gusto kong makita ng pamilya ko na ikaw ang pipiliin kong makasama habang buhay. At gusto kong ipakita sa kanila na hindi lang ito basta relasyon. Isa kang bahagi ng lahat ng plano ko. Sa sumunod na mga linggo, sinimulan ni Adrian ang masusing paghahanda. Nakipag-ugnayan siya sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng barko sa bansa. Ang barkong nakuha niya ay hindi ordinaryo. Isang luxury cruise ship na may 5 palapag, may swimming pool, grand ballroom, at mga restoran na kayang magsilbi ng iba't ibang putahe mula sa iba't ibang bansa. Kinausap niya rin ang kanyang mga kaibigan at mga kasosyo sa negosyo. Gusto kong gawin itong alaala na hindi malilimutan ng lahat. Wika niya sa isang pagpupulong. Hindi lamang ito selebrasyon ng aking kaarawan, kundi pagkakataon ding makita nila kung gaano kahalaga sa akin si Elisa. Ngunit habang abala si Adrian sa kanyang plano, hindi rin nawawala ang pagtutol ng kanyang mga magulang. Sa isang pribadong hapunan, kinausap siya ni Doña Carmela. Adrian, anak, tama na ang kalokohang ito. Kung gusto mong mag-cruise, gawin mo. Pero bakit kailangan isama ang babaeng iyon? Hindi mo ba naiisip kung anong sasabihin ng mga tao kapag nakitang kasama mo siya? Huminga ng malalim si Adrian, pinipigilang magalit. Mama, hindi ko na kayang itago. Mahal ko si Elisa at gusto ko siyang maging bahagi ng buhay ko. Kung hindi niyo matanggap, wala na akong magagawa. Pero hindi ko siya iiwan. Sumabat si Don Ricardo, malamig ang tinig. Isang kahihiyan ang dinadala mo sa ating pangalan, Adrian. Tandaan mo, isang araw, ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Dapat iniingatan mo ang reputasyon natin. Ngunit mariin ang sagot ni Adrian. Mas mahalaga ang taong nagpapaligaya sa akin kaysa sa reputasyon na nakabatay lamang sa kayamanan. Samantala, si Elisa ay abala rin sa paghahanda sa sarili. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga tao sa engranding pagtitipon. Kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Maricel, isa ring probinsyana na nagtatrabaho bilang waitress. Maricel, hindi ko alam kung kaya ko ito. Baka pagtawanan lang ako ng pamilya at mga kaibigan ni Adrian. Sabi niya habang nag-aayos ng mga serbesa sa cafe. Numiti si Maricel at hinawakan ang kamay niya. Elisa, huwag mong maliitin ang sarili mo. Kung kaya mong magsakripisyo para sa pamilya mo, kaya mo ring tumayo sa harap ng kahit sinong mayaman. At isa pa, kung pinili ka ni Adrian, ibig sabihin ikaw ang karapat-dapat. Dumating ang araw bago ang paglalayag. Dumating ang mga imbitasyon sa lahat ng bisita. Isang gold-embossed card na may nakasulat, "Join us as we celebrate Adrian's 35th birthday aboard the Golden Horizon." Agad itong pinag-usapan sa lipunan. Marami ang nasabik. Ngunit marami ring nagulat sa balitang isasama ni Adrian ang kanyang fiancé na hindi taga-elite circle. Sa gabi bago ang biyahe, nag-usap silang dalawa sa balkonahe ng kondo ni Adrian. Tahimik silang nakatingin sa mga bituin. Elisa, wika niya, handa ka na ba? Hindi ko alam kung handa ako. Sagot niya, may kaba sa tinig. Pero kung kasama kita, susubukan kong maging matatag. Hinaplos ni Adrian ang buhok niya at marahang ngumiti. Huwag kang matakot. Sa barkong iyon, ipapakita ko sa lahat kung gaano kita kamahal. Kinabukasan, dumating ang araw ng pag-alis. Nagsimulang magsidadingan ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Ang pamilya ni Adrian ay nandoon din. Nakataas ang mga kilay habang pinagmamasdan si Elisa na nakasuot ng isang simpleng gown na hiram lamang mula kay Maricel. Habang papasok sila sa barko, mahigpit ang hawak ni Adrian sa kamay ng dalaga. Ang mga mata niya'y puno ng determinasyon. Para kay Adrian, hindi lamang ito selebrasyon ng kanyang kaarawan. Ito ay isang laban para ipaglaban ang babaeng minahal niya. Laban sa lahat ng hadlang na maaaring humarap sa kanila. At doon, nagsimula ang paglalayag ng hindi lamang isang barko, kundi pati ng kanilang pagmamahalan,
patungo sa dagat ng mga pagsubok at mga pangyayaring magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Maliwanag ang araw nang pumalaot ang engranding Golden Horizon, ang cruise ship na pinili ni Adrian para sa kanyang kaarawan. Sa pantalan pa lamang, namangha na si Elisa sa lawak at ganda ng barko. Ang puting pintura nito ay kumikislap sa ilalim ng araw, habang ang mga bandila ng iba't ibang bansa ay marahang pumapagaspas sa hangin. Maraming tao ang pumipila, nakasuot ng mga magagara at mamahaling kasuotan. Dala ang kanilang mga maleta at mga kagamitan. Si Elisa, na nakasuot ng simpleng gown na maingat niyang inayos, ay hindi mapigilang makaramdam ng kaba. Adrian, para akong nasa ibang mundo, mahinang sambit niya habang nakatingala sa dambuhalang barko. Ngumiti ang binata at hinawakan ang kanyang kamay. Mahal, kasama mo ako. Hindi mo kailangang matakot. Para sa'yo rin ang lahat ng ito. Habang umaakyat sila sa barko, sinalubong sila ng mga crew na nakauniforme, nakangiti at may magalang na pagbati. Pinakita sa kanila ang kanilang suite, isang marangyang silid na may malalaking bintanang tanaw ang dagat, kumpletong pasilidad at balcony na kayang sumilip sa talawakan ng karagatan. Grabe, hindi mapigilang bulalas ni Elisa. Ganito pala ang pakiramdam ng mga taong may kaya. Ngumiti si Adrian at niyakap siya mula sa likod. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mangarap lang. Ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Sa unang gabi ng kanilang paglalayag, ginanap ang isang welcome dinner sa Grand Ballroom ng barko. Punong-puno ito ng mga ilaw na tila mga bituin, habang ang sahig ay kumikintab na gawa sa marmol. Mayroong live orchestra na tumutugtog ng mga klasikong awitin, at bawat mesa ay may ginto at pilak na kubyertos. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan, mga gown na disenyado ng kilalang fashion designers, mga suit na gawa ng mga sikat na tailor mula sa Europa. Samantalang si Elisa, kahit nakasuot ng hiram na damit, ay nagmistulang liwanag sa paningin ni Adrian. Ngunit hindi iyon naging sapat upang hindi mapansin ng iba ang kanyang kasimplehan. Ang mga mata ng pamilya ni Adrian, lalo na si Doña Carmela, ay tila tumatagos sa kanya. Adrian, iho, bakit hindi mo ipinalit ang damit ng iyong fiancé? Bulong ng ina habang sila'y nauupo. Hindi siya bagay sa ganitong okasyon. Mariing tumingin si Adrian sa ina. Mama, wag mo nang sabihin niyan. Maganda siya at wala nang mas hihigit pa roon. Habang kumakain sila, ramdam ni Elisa ang malamig na tingin ng kanyang mga magiging biyenan. Kahit anong subok niyang ngumiti at makisama, tila may dingding na naghihiwalay sa kanila, ngunit nanatili siyang mahinahon. Kahit nagkukwentuhan ng mga bisita tungkol sa mga mamahaling negosyo, mga property abroad at mga kilalang personalidad, pinili niyang makinig na lamang. Hindi ba't barista lang siya? Bulong ng isa sa mga pinsan ni Adrian na ikinatawa ng ilan sa mesa. Naramdaman iyon ni Adrian at agad niyang pinutol ang usapan. Oo, barista siya at proud ako dahil marangal ang trabaho niya. Hindi lahat ng mayayaman ay nagsimula sa taas. Sa kabila ng mga pasaring, nagpakumbaba si Elisa. Nang minsan ay nilapitan siya ng isa sa mga kaibigan ni Adrian, isang babaeng sosyal na nagngangalang Bianca. Nagpakita ito ng mapanuyang ngiti. Wow, Elisa! Ang tapang mo ha! Ang ganda ng gown mo, parang classic vintage. Ilang taon na ba yan? Ngumiti lang si Elisa at marahang sumagot. Hindi ko na matandaan. Ang mahalaga, maganda ang pakiramdam ko habang suot ko ito. Napangiti si Bianca pero halatang hindi ito taus-puso. Ngunit hindi na pinansin ni Elisa. Sa gitna ng gabing iyon, nagsimulang mapansin ng ilan sa mga kaibigan ni Adrian ang kakaibang dignidad ni Elisa. Hindi siya nagpatinag sa mga pasaring at hindi rin siya nagpakita ng inis. May isa pang negosyante na lumapit at sinabing, Adrian, saludo ako sa fiancé mo. May tapang at respeto sa sarili. Hindi lahat ng babae sa lipunan natin ay ganoon. Habang tumatagal, unti-unti napapansin ng iba ang kanyang kabaitan at pagiging totoo. Ngunit sa kabilang banda, lalong sumisidhi ang galit at pagkadismaya ng mga magulang ni Adrian. Sa kanilang silid matapos ang hapunan,
humarap si Elisa kay Adrian. Mahal, natatakot ako. Nararamdaman kong ayaw nila sa akin. At baka dumating ang araw na ikaw ang mapilitan nilang piliin sa halip na ako. Hinawakan ni Adrian ang kanyang mukha at marahang nagsalita. Elisa, makinig ka sa akin. Walang makakapagtabago ng desisyon ko. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pipiliin ko. Sa mga sumunod na araw ng paglalayag, pinilit ni Adrian na isama si Elisa sa lahat ng aktibidad. May mga swimming at games sa deck, mga concert sa gabi at mga lecture tungkol sa negosyo at kultura. Sa lahat ng ito, lagi niyang hawak ang kamay ng dalaga. Ngunit hindi pa rin mapigilan ang malamig na pakikitungo ng kanyang mga magulang. Tuwing nakikita sila ni Doña Carmela, palaging may titig ng pagkadismaya. Si Don Ricardo naman, madalas ay tahimik ngunit halatang hindi nagugustuhan ang presensya ni Elisa. Ang mga kaibigan ng pamilya ay nagbubulungan. At kahit hindi marinig ng malinaw, alam ni Elisa na siya ang paksa ng kanilang mga salita. Ngunit kahit na puno ng tensyon, hindi nawala ang tibay ng kanyang loob. Habang nakatanaw siya sa malawak na dagat isang hapon, mahigpit ang hawak ni Adrian sa kanyang kamay. Elisa, tandaan mo, itong dagat na walang hanggan, parang pagmamahal ko sa'yo. Hindi kayang sukatin, hindi kayang pigilan. Napaluha si Elisa at yumakap sa kanya. Adrian, sana balang araw, makita rin ng pamilya mo ang nakikita mo sa akin. Ngunit hindi pa alam ni Elisa na sa mga darating na araw ng kanilang paglalayag, mas titindi pa ang tensyon. Ang malamig na pingin at pabulong na pasaring ay mauuwi sa isang trahedya na susubok hindi lamang sa kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin sa katinuan ni Adrian bilang anak at kasintahan. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa loob ng Golden Horizon, ngunit habang ang ibang bisita ay abala sa kasiyahan at pag-e-enjoy sa marangyang biyahe, unti-unti namang nararamdaman ni Elisa ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Halos lahat ng kaanak at kaibigan ng pamilya ni Adrian ay may palihim na bulong. May mga sulyap na puno ng paghusga. Kahit anong gawin niyang pagiging magalang at mabait, hindi maikakaila na tila hindi siya matanggap sa mundong ginagalawan nila. Isang umaga, habang nasa deck ng barko, masigla ang tunog ng mga alon at banayad ang hangin. Dumating si Doña Carmela kasama ang dalawang tiyahin ni Adrian. Nakaupo si Elisa sa isang mesa, nagbabasa ng isang maliit na aklat na dala niya mula pa sa Maynila. "Anong binabasa mo, Hija?" tanong ng isa sa mga tiyahin. May halong pang-uuyam ang boses. "Isang nobela po," sagot ni Elisa, marahang ngumiti. Nagpalitan ng tinginan ang dalawang babae. "Nobela? Naku, hindi mo ba alam na dapat business journals ang binabasa ng magiging asawa ng isang bilyonaryo?" Natahimik si Elisa at bahagyang yumuko. Dumating si Adrian at agad naramdaman ang tensyon. "Mama, tita, sapat na. Hindi kailangang maliitin si Elisa. Kung anong gusto niyang pasahin, iyon ang kanyang karapatan." Sumimangot si Doña Carmela. "Adrian, hindi ka ba natatakot na ipinapakita mong bulag ka sa katotohanan? Hindi siya bagay sa'yo." Mariin ang boses ni Adrian. "Si Elisa ang mahal ko. Hindi na iyon magbabago." Ngunit hindi doon natapos ang mga pangmamaliit. Sa sumunod na hapunan, habang nagsasalita si Elisa tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, sumabat ang pinsan ni Adrian na si Victor. "Kaya pala, no wonder, probinsyana pala siya." Hindi ako nagtataka kung bakit parang hindi siya makasabay sa usapan. Nagtawanan ng ilan sa mesa at kahit ang ilang kaibigan ni Adrian ay napailing na lamang. Napansin ng lahat ang pagpipigil ni Adrian. Pinisil niya ang kamay ni Elisa sa ilalim ng mesa. "Huwag kang mag-alala, hindi sila ang magtatakda kung sino ang dapat kong mahalin." Ngunit ramdam niya ang init ng dugo at ang unti-unting pagsabog ng kanyang galit sa sariling pamilya. Sa mga susunod na araw, naging lantaran na ang pambubuli ng ilan sa mga kaanak ni Adrian. Habang nasa swimming pool ang grupo, may isang tiyuhin na nagkomento ng malakas. "Adrian, baka kailangan mong turuan ang fiancé mo kung paano magdala ng sarili. Hindi yata siya sanay sa mga ganitong klase ng lugar. Nakakahiya."
Narinig iyon ng mga tao sa paligid at maramdaman ni Elisa ang pagkapahiya. Pinilit niyang ngumiti at sabihing, "Pasensya na po kung hindi ako sanay." Pero natutuwa akong matuto. Ngunit sa bawat pagpipigil ni Elisa, mas lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Adrian. Isang gabi, habang naglalakad sila sa deck, bigla siyang huminto at tiningnan ang dalaga. "Elisa, hanggang kailan mo titiisin ito? Kung ako lang, iiwan ko sila ngayon din." Hinawakan ni Elisa ang kanyang braso. "Adrian, huwag. Hindi tayo dapat magpadala sa galit. Hindi ako andito para makipagtalo. Andito ako dahil gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila kayang sirain ang pagmamahal natin." Ngunit alam ni Adrian na hindi ganoon kadali. Lalo na nang dumating ang isang okasyon kung saan malinaw na kitang-kita ang malamig na trato ng kanyang pamilya. Sa isang formal gathering sa ballroom, habang nagsasayawan ang lahat, nilapitan ng ama ni Adrian si Elisa. "Hindi ka dapat narito, Hija," malamig na sabi ni Don Ricardo. "Ang anak ko ay may mas mataas na kapalaran. Hindi ikaw yon." Halos maluha si Elisa, ngunit matatag siyang sumagot. "Kung iyon po ang iniisip ninyo, wala na akong magagawa. Pero isang bagay ang tiyak, mahal ko po si Adrian. At kung ayaw ninyo sa akin, hindi ko yun kayang baguhin. Pero hindi ko po siya iiwan." Narinig yun ni Adrian na palapit sa kanila. "Papa, tama na. Hindi mo na kailangang saktan si Elisa sa mga salita mo." Sumagot si Don Ricardo, mabigat ang tinig. "Anak, huwag mong kalilimutan kung sino ka. Ang mga desisyon mo ay may epekto sa ating pangalan. At ang babae mong yan, siya ang sisira sa lahat." Simula noon, ramdam na ramdam ni Adrian na hindi lamang ito basta pagtutol. Ito'y isang malalim na galit na maaaring humantong sa mas malalang bagay. Ang mga bulungan, ang mga pangmamaliit, at ang lantaran nilang pagtuligsa kay Elisa ay nagsilbing malinaw na senyales. Ang pader na naghihiwalay sa pagitan ng kanyang minamahal at ng kanyang pamilya ay hindi basta mawawasak sa pamamagitan lamang ng panahon. Sa huling gabi ng linggong iyon sa barko, nakaupo si Adrian at Elisa sa balkonahe ng kanilang suite. Tahimik na nakaanaw si Elisa sa malawak na karagatan, ang mga matay punong-puno ng lungkot. "Elisa," wika ni Adrian, "marahan ngunit mariin. Handa akong ipaglaban ka, kahit sino pa ang kalaban ko, kahit pamilya ko pa." Napaluha si Elisa at sumandal sa kanya. "Adrian, hindi ko hinihiling na halabanin mo ang pamilya mo para sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay sana balang araw makita nila kung ano ang nakikita mo sa akin." Ngunit sa puso ni Adrian, alam niyang malayo pa ang araw na iyon dahil ang galit na nakikita niya ngayon sa mga mata ng kanyang mga magulang ay hindi basta mawawala, at ang mga senyalis ng galit na kanilang ipinapakita ay unti-unti nang nagiging apoy na, maaaring sumiklab sa mas matinding trahedya. Dumating na ang pinakahihintay na araw, ika-30 arawan ni Adrian. Maaga pa lang ay abala na ang buong barko sa paghahanda. Ang Grand Ballroom ng Golden Horizon ay ginawang isang palasyo ng karangyaan. May malalaking chandelier na kumikislap, mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, at mga mesa na binalutan ng gintong tela. Ang mga crew ay naglalakad ng mabilis, may daladalang mga trays ng pagkain at mga bote ng mamahaling alak. Si Adrian, nakasuot ng itim na topsido, ay nakatayo sa harap ng malaking salamin ng kanilang suite. Nakikita niya ang sariling imahe, isang bilyonaryo na noon ay isang batang nangangarap lamang sa baryo. Ngunit higit sa lahat, isang lalaking handang lumaban para sa pag-ibig niya. Lumapit si Elisa mula sa likod, nakasuot ng isang eleganteng puting gown na ibinigay sa kanya ni Adrian ilang araw bago ang pagdiriwang. "Adrian, hindi ko kayang isuot ito," mahina niyang sabi habang hawak ang laylayan ng gown. "Sobrang mahal nito, hindi bagay sa akin." Humarap si Adrian at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Elisa, bagay na bagay sa iyo, hindi ito tungkol sa presyo ng damit. Ikaw ang dahilan kung bakit nagiging espesyal ang araw na ito." Napangiti si Elisa at sa kanyang mga mata ay makikita ang parehong kaba at pag-ibig. Nang sumapit ang gabi, isa-isa nang nagsidatingan ang mga panauhin. Mga kilalang personalidad sa lipunan,
mga politiko at mga kasosyo ni Adrian sa negosyo. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit habang ang mga kamera ng mga bisitang may dalang cellphone ay kumikislap sa bawat sulok ng ballroom. Ang pamilya ni Adrian ay dumating din, nakasuot ng mga gown at suit na mas mahal pa kaysa sa isang bahay. Si Doña Carmela na nakasuot ng emerald green na gown ay agad na nagtaon ng malamig na sulyap kay Elisa. Samantalang si Don Ricardo, seryoso at halos walang ekspresyon sa muka, ay dumiretso sa mesa ng mga bisita. Habang nagsimula ang selebrasyon, tinawag ng host ang pansin ng lahat. Ladies and gentlemen, tonight we celebrate the 35th birthday of one of the most successful businessmen of our time, Adrian Velasco. Nagpalakpakan ang lahat at nagsimulang mag-toast ang mga bisita. Sa gitna ng kasayahan, pinilit ni Adrian na isama si Elisa sa lahat ng aktibidad. Habang naglalakad sila papunta sa gitna ng ballroom para sa kanilang unang sayaw, ramdam ni Elisa ang mga matang nakatutok sa kanya. May ilan na humahanga, ngunit mas marami ang nagtataka at nagbubulong-bulungan. Siya ba talaga ang mapapangasawa ni Adrian? Bulong ng isang ginang sa katabi. Naku, tingnan mo nga, mukhang hindi sanay sa mga ganitong klase ng pagtitipon, sagot ng isa. Ngunit hindi inalintana ni Adrian ang lahat ng iyon. Mahigpit niyang hinawakan si Elisa at nagsimulang sumayaw. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, marahan niyang bumulong sa kanya. Mahal, ito ang gabi na ipapakita ko sa kanila kung gaano kita kamahal. Sa mesa ng pamilya, hindi maitago ang pantutol. Ricardo, bulong ni Doña Carmela sa asawa, hindi na ako makapaniwala. Hinayaan nating ilagay ni Adrian ang pangalan natin sa kahihiyan. Kalma ka lang, Carmela. Manamig na tugon ni Don Ricardo. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi niya mararamdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Samantala, ang mga kaibigan ni Adrian ay nakapalibot sa kanila. May ilan na tapat na sumusuporta. Adrian, saludo ako sa tapang mo. Hindi lahat ng tao kayang ipaglaban ang mahal nila. Sabi ng isa niyang kaibigan, si Marco. Ngumiti si Adrian. Salamat, Marco. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, masaya ako kasama si Elisa. Ngunit, habang mas nagiging lantaran ang pagpapakita ni Adrian ng pagmamahal sa dalaga, mas lalo namang nagiging halata ang pagtutol ng kanyang pamilya. Sa gitna ng programa, may pagkakataong pinilit ni Adrian na iupo si Elisa sa mesa ng pamilya. Tahimik ang lahat at ramdam ng dalaga ang tensyon. Elisa, marahang bati ni Doña Carmela, ngunit halatang pilit ang ngiti. Kumusta naman ang trabaho mo sa kape? Baka naman plano mong magbukas ng sarili mong branch? Ngumiti si Elisa, mahinhin. Oo po, Doña. Pangarap ko pong makapagpatayo balang araw ng sarili kong maliit na negosyo para makapagbigay din ng trabaho sa iba. Nagkatinginan ng pamilya at may halong pagtawa ang isa sa mga pinsan ni Adrian. Negosyo ng kape? Huwag mong sabihing iyan ang ihahambing mo sa mga kumpanya ng pamilya natin? Naramdaman ni Adrian ang panginginig ng kamay ni Elisa sa ilalim ng mesa. Agad niyang sumabat. Hindi mo kailangang maliitin ang pangarap niya. Lahat ng malalaking negosyo nagsimula sa maliit. Huwag mo kalimutan, galing din ako sa wala. Ang sagot niyang iyon ay nagdulot ng katahimikan sa mesa. Ngunit sa halip na magbago ang kanilang tingin kay Elisa, mas lalo lamang lumalim ang pagtingin nilang hindi siya karapat-dapat. Habang lumalalim ang gabi, mas maraming bisita ang nakapansin sa tensyon sa loob ng pamilya. May ilan na nagsimulang umalis ng maaga, may ilan namang nanatili at nagmamasid. Para kay Adrian, ang gabing dapat sanay puno ng kasiyahan ay nagsimulang magbunga ng bigat at kaba. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, hindi bumitaw si Elisa. Sa tuwing masakit ang salitang naririnig niya, pinipili niyang ngumiti. Sa tuwing ramdam niya ang pagkutya, pinipili niyang manahimik. At sa bawat pagkakataon na sinusubok ang kanilang relasyon, mas lalo niyang ipinapakita kay Adrian na handa siyang lumaban kasama nito. Nang matapos ang huling sayaw,
dinala ni Adrian si Elisa sa balkonahe. Ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng buwan at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng katahimikan. Elisa, mahina niyang wika. Pasensya ka na kung naramdaman mo lahat ng iyon ngayong gabi. Umawak si Elisa sa kanyang mukha at may luha sa kanyang mga mata. Adrian, hindi ko hiniling na madali ang buhay natin. Ang mahalaga, magkasama tayo. Kaya kung tiisin ang lahat, basta kasama ka. Ngunit hindi pa nila alam, ang gabing iyon ay simula lamang ng mas matinding unos. Ang mga mata ng kanyang mga magulang ay hindi na basta galit lamang. Ito'y apoy na naghihintay ng tamang oras upang sumiklab at wasakin ang lahat ng itinayo nila. Kinabukasan matapos ang engranding pagdiriwang, tila ba normal lamang ang takbo ng araw sa loob ng Golden Horizon. Ang mga bisita ay abala sa kanilang kani-kaniyang aktibidad. May mga naliligo sa swimming pool, ang iba namay naglilibot sa mga tindahan sa loob ng barko, at ang ilan ay nag-e-enjoy sa casino. Ngunit sa ilalim ng katahimikan at kasiyahan ng karamihan, naroon ang matinding tensyon na hindi matakasan nina Adrian at Elisa, lalo na mula sa mga magulang ng binata. Habang naglalakad si Adrian at Elisa sa hallway ng ikatlong palapag, magkahawak kamay silang nagtatawanan, pinipilit kalimutan ang bigat ng nagdaang gabi. Ngunit biglang may narinig silang sigawan at mga yabag mula sa dulo ng pasilyo. Napakunot ang noo ni Adrian at agad na nagmamadaling pumunta roon. Sa hindi niya inaasahan, nadatnan niya ang isang nakakapanghilakbot na eksena. Si Doña Carmela at Don Ricardo, parehong galit na galit, ay walang awang sinisipa at minumura si Elisa na nakaluhod sa sahig. Halos mawalan ng hininga ang dalaga sa bawat sapak ng sapatos sa kanyang katawan. Walang hiyakang babae, sigaw ni Doña Carmela. Paano mo nagawang agawin ang anak namin at sirain ang pangalan ng pamilya? Dapat kang lumayo sa kanya, hindi ikaw ang karapat-dapat sa anak namin. Dagdag ni Don Ricardo, kasabay ng pag-abot ng isa pang malakas na sipa. Halos mabaliktad ang mundo ni Adrian sa kanyang nasaksihan. Mama, Papa, tama na! Napasigaw siya. Nanginginig ang tinig at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Agad siyang tumakbo at itinulak palayo ang kanyang mga magulang mula kay Elisa. Yumakap siya sa dalaga na halos hindi na makapagsalita sa takot at sakit. Adrian, mahina at garalgal na boses ni Elisa. Ayoko nang lumala pa ito. Ngunit lalong nag-apoy ang galit ni Adrian. Tumayo siya, nakaharap sa kanyang mga magulang, halos mangingig sa sobrang emosyon. Paano niyo nagawang saktan si Elisa? Siya ang mahal ko. Siya ang babaeng pinili ko. At kayo mismong mga magulang ko, ang nagpakita ng kahihiyan. Nagtipon-tipon ang mga bisitang narinig ang kaguluhan. Isa-isa silang nagdatingan sa hallway, kasama na ang ilang kaibigan ni Adrian at ilang matataas na personalidad na inimbitahan. Nakita nilang lahat ang eksenang iyon. Ang mag-asawang kilala sa lipunan, nakataas ang mga kamay at halos magwala laban sa isang babaeng walang kalaban-laban. Diyos ko, bulong ng isa sa mga bisita. Hindi ko akalaing kaya nilang gawin ito. May mga kumuha ng video gamit ang cellphone at ang bulungan ay mabilis na kumalat sa lahat ng sulok ng barko. Ricardo, Carmela, ano bang ginagawa ninyo? Sigaw ni Marco, matalik na kaibigan ni Adrian, habang hinahawakan ng braso ng binata upang pigilan itong sumugod. Nakikita kayo ng lahat. Ngunit walang pakialam ang mga magulang ni Adrian. Hindi kami papayag na masira ang anak namin dahil lang sa babaeng ito. Bulyaw ni Doña Carmela habang pinipigilang umahon si Elisa sa pagkakadapa. Kung ganon, ako mismo ang lalayo sa inyo. Mariing sagot ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng kirot at paghihimagsik. Kung hindi nyo matanggap si Elisa, mas mabuti pang putulin na natin ang ugnayan bilang magulang at anak. Halos mabingi ang lahat sa sinabi niya. Ang mga mata ng mga bisita ay nanlaki at ang ilan ay napakapit pa sa kanilang mga upuan at gamit. Ang hindi nila inaasahan. Isang anak na bilyonaryo, kinikilalang huwaran ng kabataan, ay hayagang itinakwil ang kanyang mga magulang sa harap ng publiko.
Si Elisa, nanginginig at may mga luha sa kanyang pisngi, ay pilit na bumangon. Adrian, huwag mong gawin iyan. Ayokong ikaw ang masaktan. Ngunit niyakap siya ng binata at bumulong. Hindi ko kayang hayaan ka. Mas mabuti pang ako ang masaktan kaysa patuloy kanilang api-apihin. Mabilis kumalat ang balita sa buong barko. Ang dating masayang paglalakbay ay biglang naging puno ng bulungan, pagtataka at pagkontena. Ang ilang mga bisita ay lumapit kay Adrian upang ipakita ang suporta. Adrian, tama ang ginawa mo, sabi ng isang negosyanteng babae. Walang karapatang saktan ang babaeng mahal mo. Ngunit ang iba namay nakatingin ng may pag-aalinlangan. Kung kaya nilang gawin ito sa publiko, paano pa sa pribado? Bulong ng isa. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang kapitan ng barko kasama ang ilang crew. Ano tong nangyayari rito? Tanong niya, kita ang pag-aalala sa mukha. Hindi na nagsalita si Adrian, ngunit malinaw sa lahat ang kanilang nasaksihan. Ang kapitan mismo ay napailing at nagsabing, hindi ito karapat-dapat sa isang okasyon ng kasiyahan. Kailangan nating mapanatili ang kaayusan. Dinala si Elisa sa kanilang suite upang magpahinga, habang si Adrian ay naiwan upang kausapin ang mga panauhin. Ang mukha niya ay puno ng lungkot at galit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay matibay na desisyon. Hindi na niya hahayaang muling saktan si Elisa. Habang nakaupo siya sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang dalaga, marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Elisa, patawarin mo ako. Hindi ko inakalang magagawa ng sarili kong pamilya ang ganitong bagay. Mahina itong ngumiti, kahit may bakas ng pasa sa pisngi. Adrian, wala kang dapat ihingi ng tawad. Hindi mo kasalanan na ganoon sila. Pero natatakot ako. Natatakot akong dumating ang oras na mapipilitan kang pumili. Mariin ang sagot ni Adrian. Pinili na kita. Ed, hindi ko na babawiin pa iyon. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi doon magtatapos ang lahat. Isang laban na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa dangal, pamilya at kinabukasan. Ang sugat na binuksan ng gabing iyon ay hindi basta mawawala. Sa halip, ito ang magiging apoy na magtutulak sa kanya upang ipaglaban ang babaeng minahal niya laban sa lahat, kahit pa ang sariling magulang. Matapos ang kagimbal-gimbal na eksena sa hallway ng Golden Horizon, mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng sulok ng barko. Hindi lamang mga pasahero ang nakarinig ng kaguluhan, maging ang mga crew at ilang mamahaling bisita ay nasaksihan ang kahihiyang iyon. Sa halip na maging masayang alaala, ang birthday cruise ni Adrian ay nauwi sa isang eskandalong gumulat sa lahat ng naroroon. Nasa loob ng kanilang suite si Elisa, nakahiga at may pasa pa rin sa pisngi. Katabi niya si Adrian, nakaupo at mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Mahal, ayoko nang umabot pa sa ganito. Mahina ngunit mariing wika ni Elisa. Kung kailangan, aalis na lang ako. Hindi ko kayang sirain ang relasyon mo sa pamilya mo. Agad siyang tumayo si Adrian at tumitig sa kanya, puno ng galit at determinasyon ang kanyang mga mata. Huwag mong sasabihin yan. Elisa, hindi ikaw ang sumira. Ang mga magulang ko ang lumampas sa lahat ng hangganan. At kung pagpipiliin ako, alam mo na kung sino ang pipiliin ko. Sa mga oras na iyon, kumatok si Marco, ang matalik na kaibigan ni Adrian, at pumasok. Adrian, kailangan mong lumabas. Nag-uumpukan ang mga bisita at hinihintay nila ang paliwanag mo. Napabuntong hininga si Adrian. Anong sinasabi nila? Marami ang naawa kay Elisa, pero may ilan na nagsasabing kahihiyan ito para sa pamilya ninyo. May mga video na rin kumakalat sa social media mula sa mga bisita. Hindi na natin mapipigilan ang balitang ito. Napaluhod si Adrian sa tabi ng kama at tumitig kay Elisa. Mahal, ito na ang oras ng pagpili. Hindi ko na kayang magpanggap na kaya kong pansabayin ang dalawang mundo. Kailangan kong ipakita sa lahat kung sino ang nasa puso ko. Paglabas niya ng suite, sinalubong siya ng mga bisita na nagkumpol sa ballroom. Tahimik ang paligid at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kasama roon ang kanyang mga magulang na nakaupo.
Malamig ang tingin at tila walang pagsisisi sa kanilang ginawa. Mga kaibigan, panimula ni Adrian. Alam kong lahat kayo ay nagulat at nasaktan sa inyong nasaksihan kagabi. Ngunit hindi ko kayang palampasin ito nang hindi nagsasalita. Si Elisa, ang babaeng fiancé ko, ang pinili kong mahalin. At kahit sino pa ang tumutol, kahit sarili kong magulang, hinding-hindi ko siya iiwan. May ilan na pumalakpak at may ilan ding tahimik lang na nagbubulungan. Sa mesa ng pamilya, tumayo si Don Ricardo. Anak, alam mo bang lahat ng sinasabi mo ngayon ay kabaliwan? Pinipili mo ang isang babae kaysa sa pamilyang bumuhay at nagpalaki sa'yo. Papa, mariin ang boses ni Adrian. Oo, pinili ko siya dahil siya ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Hindi pera, hindi negosyo, hindi pangalan. Pagmamahal ang pinili ko at hindi ko yun ikahihiya. Tumayo rin si Doña Carmela at tumitig ng diretso sa anak. Kung ganoon, Adrian, simula sa gabing ito, putol na ang ugnayan natin. Kung siya ang pipiliin mo, wala ka ng pamilya. Tandaan mo, wala ka nang babalikan sa oras na bumagsak ka. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian, ngunit hindi siya umatras. Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Mas gugustuhin ko pang mawala ang lahat kaysa mawala si Elisa. Biglang may nagsalitang isa sa mga bisita. Isang matandang negosyante na kilalang kaibigan ng pamilya. Ricardo, Carmela, sobra na ang ginawa ninyo. Hindi dapat ganito ang pagtrato sa isang babae, lalo na kung siya ang minahal ng inyong anak. Sumang-ayon ang ilan pang naruroon. Ang iba namay nagsabi, kung kayang gawin ng magulang ang ganitong kalupitan, paano pa sa mga taong wala silang kaugnayan? Naging mahaba ang gabi ng pagtatalo. May mga bisita na hayagang kumampi kay Adrian at may ilan ding nanatiling kampi sa kanyang mga magulang. Ngunit malinaw na ang kanyang desisyon. Sa harap ng lahat, inakbayan niya si Elisa at inakay patayo mula sa kanilang mesa. Elisa, sabi niya, at boses niyang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Huwag ka nang matakot. Hindi kita pababayaan. Ikaw ang pinili ko. At kahit saan tayo dalhin ang dagat na ito, mananatili akong nasa tabi mo. Nagpatuloy ang bulungan ng mga tao, ngunit si Adrian ay hindi na alintana ang lahat. Ang mahalaga, malinaw na sa kanya at sa lahat ng nakasaksi, pinili na niya si Elisa higit sa lahat. Pagbalik nila sa kanilang suite, mahigpit na niyakap ni Elisa si Adrian. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Adrian, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Hindi mo ba ako pagsisisihan? Dahil mahal kita, Elisa, sagot niya, puno ng katapatan. At kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming balakid, hindi ko pagsisisihan ang pagpili sa'yo. Ngunit habang nagdiriwang sila ng kanilang matibay na paninindigan, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa puso ni Adrian, ramdam niyang may mas mabigat pang unos na darating. Sapagkat sa oras na tinanggihan niya ang kanyang sariling pamilya, nagsimula na ang tunay na digmaan, isang digmaan na magtatakda ng kapalaran nilang dalawa. Pagkaraan ng gabing iyon, hindi na muling bumalik ang dating katahimikan sa pagitan. Tila lumalayo rin ang kanyang puso mula sa kanila. Ang mga salitang binitawan niya sa harap ng lahat, napipiliin niya si Elisa kahit kapalit nito ang kanyang pamilya, ay tuluyang nagdulot ng bitak na hindi na maitatagpi. Sa mga sumunod na araw ng biyahe, halos hindi na nagkikita o nagkakausap si Adrian at ang kanyang mga magulang. Tuwing nasa iisang lugar sila, may malamig na hangin ng katahimikan. Ang mga magulang niya ay palaging nakahiwalay ng upuan, halos hindi tumitingin sa direksyon niya. Si Elisa na may pilit na iniwasan ang anumang sitwasyon na makakapagdulot pa ng panibagong gulo, ngunit ramdam niyang siya ang dahilan ng hidwaan. Isang hapon, habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang suite, nakatanaw si Adrian sa malawak na dagat. Tahimik siyang lumuluha, habang si Elisa ay marahang lumapit at umupo sa tabi niya. Adrian, wika ni Elisa, kung gusto mong bumalik sa kanila, gagawin ko. Kaya kung umalis, hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin. Mariin siyang umiling. Huwag mo nang banggitin iyan. Elisa, hindi ko hiniling na maging madali ang lahat.
Ang gusto ko lang ay maging totoo sa sarili ko. At ang totoo, ikaw ang mahal ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. Nang bumaba sila sa barko matapos ang cruise, sinalubong sila ng mga kamera at reporter. May mga kumalat ng balita tungkol sa iskandalong nangyari. Ang ilang headline ay nagsasabing, bilyonaryo ipinagtanggol ang fiancé laban sa sariling magulang. Samantalang ang iba naman nagbigay ng negatibong pahayag. Pamilya Velasco, nalugmok sa iskandalo dahil sa babaeng probinsyana. Mabilis na bumagsak ang reputasyon ng pamilya Velasco sa lipunan. Ang mga negosyo na hawak ng kanyang mga magulang ay nagsimulang mawalan ng suporta mula sa mga dating kasosyo. May ilan pang mga investor na umatras dahil sa takot na madamay sa negatibong imahe ng pamilya. Isang gabi, habang nasa opisina, dumating si Marco at iniabot kay Adrian ang ilang pahayagan. Adrian, hindi maganda ang takbo. Ang mga kumpanya ng mga magulang mo ay nagsisimula ng bumagsak. Maraming kontrata ang binabawi. Tahimik lamang si Adrian habang binabasa ang balita. Sa kanyang puso, ramdam niya ang kirot. Kahit pa nilayunan niya ang sarili, hindi pa rin maikakaila na sila'y kanyang mga magulang. Ngunit kasabay nito, alam niyang ang kanilang pagkakamali ay sila mismo ang may gawa. Makalipas ang ilang linggo, nagpunta si Doña Carmela sa kanyang opisina. Nakasuot ito ng itim na bestida at bakas ang pagod at pagkabalisa sa kanyang muka. Adrian, panimula niya, malamig pa rin ang tinig. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa babae mong yan, nawawasak ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumayo si Adrian at tumiting sa ina. Mama, huwag mong isisi kay Elisa ang lahat. Ang nangyari ay dahil sa inyo, dahil sa ginawa ninyo sa kanya, dahil sa hindi ninyo kayang tanggapin ang mahal ko. Kung may kasalanan man, kayo iyon, hindi siya. Nabigla si Doña Carmela sa lakas ng boses ng kanyang anak. Anak, hindi ka ba naaawa sa amin? Kami ang nagpalaki sa'yo, kami ang nagbigay sa'yo ng lahat. At ngayon, babaliwalain mo lang kami dahil sa isang babae? Napapikit si Adrian, pinipigilang umiyak. Hindi ko binabaliwala ang lahat ng sakripisyo ninyo. Pero ano ang halaga ng lahat ng iyon kung ang kapalit ay mawalan ako ng kaligayahan? Hindi ko hahayaang mawalan ako ng pag-ibig dahil lang sa pangalan at kayamanan. Dahil dito, tuluyang nagkahiwalay ang landas ng magulang at anak. Lumipas ang mga buwan at patuloy na lumubog ang negosyo ng pamilya Velasco. Ang mga dating kaibigan at kakilala ay unti-unti ring lumayo. Naging usap-usapan sila sa lipunan bilang pamilyang bumagsak dahil sa sariling kasakiman at kayabangan. Samantala, si Adrian at Elisa ay nagpatuloy sa kanilang buhay ng magkasama. Ngunit hindi na ding madali ang lahat. Dumating ang mga panahon ng pagdududa at pag-aalinlangan, lalo na kay Elisa. Adrian, minsang sabi niya habang nakaupo sila sa maliit na cafe na itinayo niya sa tulong ng binata. Baka nga tama ang mga magulang mo. Baka hindi talaga ako para sa'yo. Kinawaan ni Adrian ang kanyang kamay. Huwag mong sasabihin yan. Elisa, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kung wala ka, wala nang saysay ang lahat. Ngunit kahit ganoon, hindi maitatanggi na malaki ang naging kapalit ng kanyang pagpili. Ang mga alaala ng kanyang kabataan kasama ang pamilya, ang mga gabing magkasama silang kumakain, ang tawanan at pagmamalasakit, lahat ng iyon ay parang binura ng iisang gabi sa barko. Isang araw, dumating si Don Ricardo sa opisina ni Adrian, dala ang mukha ng isang taong bagsak at talunan. Anak, wika nito, halos pabulong, nawala na ang lahat. Ang mga ari-arian, ang mga negosyo, wala na. Hindi ko alam kung paano pa kami makakabangon. Tumingin si Adrian sa ama. At kahit galit ang laman ng kanyang puso, dama niya rin ang kirot ng pagtawala. Papa, hindi ko kayo kayang iwanan. Kahit anong nangyari, magulang ko pa rin kayo. Pero sana maintindihan ninyo, si Elisa ang pili ko. At kung gusto ninyong bumangon, kailangang magsimula sa pagtanggap sa kanya. Hindi agad nakasagot si Don Ricardo. Tumalikod ito at lumabas. Ngunit sa kanyang mukha ay may bakas ng pagsisisi na hindi kayang itago. Sa puntong iyon, malinaw kay Adrian na tuluyan ng nagbago ang lahat. Ang relasyon niya sa kanyang mga magulang ay nawasa at ang kanilang pamilya ay bumagsak sa mata ng lipunan.
Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan siya sa kanyang desisyon. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang tunay na pag-ibig kaysa sa lahat ng kayamanang maaaring mawala. Lumipas ang mga buwan matapos bumagsak ang negosyo ng pamilya Velasco. Sa mata ng lipunan, isang malaking iskandalo ang kanilang sinapit. Mula sa pagiging isa sa mga pinakamayamang angkan, ngayoy napag-uusapan sila bilang pamilyang gumuho dahil sa sariling pride at galit. Habang si Adrian at Elisa ay nanatiling magkasama, hindi pa rin naging madali ang kanilang sitwasyon. Ang bawat hakbang nila sa publiko ay binabantayan at ang bawat kilos ay binibigyang kulay ng mga taong mahilig sa tsismis. Isang araw, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa isang mall, narinig nila ang bulungan ng dalawang ginang. "Siya ba yung fiancé ni Adrian Velasco?" sabi ng isa. "Oo, siya nga. Siya ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya nila. Probinsyana lang, pero sinira ang buong pangalan ng Velasco." Narinig iyon ni Elisa at bagamat pilit siyang umiti, hindi niya mapigilang masaktan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa maliit na cafe na itinayo ni Adrian para sa kanya, hindi na siya nakatiis. "Adrian, mahina niyang wika. Baka nga mali itong ginagawa natin. Hindi ba't sa tuwing nakikita tayo ng mga tao, puro panlalait at panghuhusga ang naririnig ko? Paano kung tama sila? Paano kung hindi ako sapat para sa'yo?" Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. "Elisa, huwag mong pakinggan ang mga yon. Alam natin ang totoo. Hindi silang nagmamahal. Tayo. At kung kakalimutan natin ang lahat ng ito dahil lang sa mga salitang walang laman, tayo ang tunay na matatalo." Ngunit kahit anong tapang ang ipinapakita nila, ramdam pa rin ni Adrian ang bigat. Kailangan niyang ayusing hindi lamang ang kanilang relasyon, kundi pati na rin ang negosyo na naiwan sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaban siya upang panatilihing buhay ang sariling kumpanya. Ngunit kasabay nito'y ang pagbabantay sa kaligtasan ni Elisa mula sa mga matang patuloy na humuhusga. Minsan, habang nasa opisina, kinausap siya ni Marco. "Adrian, kailangan mong mag-ingat. Marami pa ring tao ang hindi natutuwa na pinili mo si Elisa. At ngayon, sa mga negosyong pinapasok mo, may ilan na umiiwas dahil sa eskandalong iyon." "Alam ko, Marco," tugon ni Adrian, "pero hindi ko pwedeng pabayaan ang negosyo. At higit sa lahat, hindi ko pwedeng pabayaan si Elisa. Kung kailangan kong magsakripisyo, gagawin ko." Samantala si Elisa ay patuloy na nahihirapan sa kanyang kalooban. Habang abala siya sa pagpapatakbo ng kanyang kafe, madalas niyan maramdaman ang mga matang nakatitig sa kanya. May ilang customer na lantaran siyang tinatanong, "Miss, ikaw ba yung fiancé ng Velasco na sinasabi sa balita?" "Oo po," sagot niya, pilit nang umingiti. "Sayang naman, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi bumagsak ang pamilya nila," dagdag ng isa. Pag-uwi niya, hindi na niya mapigilan ang kanyang luha. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Adrian, bumabalik ang kanyang lakas. Sapagkat sa bawat yakap ng binata, alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang gabi, nagkaroon sila ng pagtatalo. "Elisa," wika ni Adrian, "bakit mo ba lagi akong tinataboy kapag nakikita kong nasasaktan ka? Hindi ba't dapat magkasama tayong lumalaban?" Sumagot si Elisa, nanginginig ang boses. "Adrian, natatakot lang ako. Natatakot akong isang araw, mapagod ka na magsawa ka sa lahat ng problemang dala ko. Ayokong dumating ang oras na ako ang sisihin mo." Mahigpit siyang niyakap ni Adrian. "Huwag mong isipin iyan. Elisa, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kung mawala ka, wala nang halaga ang lahat ng ito." Ngunit hindi maikakaila, patuloy silang sinusubok ng panahon. Dumating ang panahong bumagsak palalo ang kanilang pangalan sa lipunan nang may isang pahayagan na naglabas ng malisyosong artikulo. Ang babaeng sumira sa imperyo ng Velasco, si Elisa, ang probinsyanang nagpabagsak sa kayamanan. Nilakipan pa ito ng makalarawang kuha sa barko noong naganap ang eskandalo. Nang makita ito ni Elisa, halos hindi siya makahinga. Tumakbo siya palabas ng kafe at umiyak sa gilid ng kalsada. Dumating si Adrian at agad siyang niyakap. "Huwag mong basahin ang mga iyon. Hindi yan ang katotohanan. Isa lamang iyang kasinungalingan para mas lalo tayong masaktan. Pero Adrian,
Umiiyak na sagot ni Elisa. Hindi ba't kahit saan tayo pumunta, iyon ang dala natin? Ang eskandalo, ang kahihiyan? Mariin ang sagot ni Adrian. Hindi, Elisa. Ang dala natin ay ang pagmamahalan natin. At iyon ang hindi nila kayang wasakin. Sa kabila ng lahat ng ito, nanaig pa rin ang kanilang pag-ibig. Unti-unti, natutunan nilang huwag lang pakinggan ang mga salita ng iba. Pinili nilang magtulungan at magpatuloy. Sa bawat umaga, sabay silang bumabangon upang harapin ang bagong araw. Si Adrian sa kanyang kumpanya, si Elisa naman sa kanyang kafe. At sa bawat gabi, sabay nilang pinapawi ang pagod at sakit sa mga yakap at halik na puno ng pangako. Adrian, sabi ni Elisa habang magkahawak kamay silang nakatanaw sa bituin isang gabi, salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ngumiti siya at sumagot, at salamat dahil hindi ka sumuko. Elisa, kahit anong bagyo ang dumating, hinding-hindi kita bibitawan. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang marami pang darating na pagsubok. At ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang dudurog sa kanila kung mahina ang kanilang paninindigan, kundi magsisilbing apoy na magpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Matapos ang sunod-sunod na unos at mga batikos mula sa lipunan, napagtanto ni Elisa na hindi sapat na siya'y manahimik lamang at magkubli sa likod ni Adrian. Kung nais niyang manatili sa tabi ng kanyang mahal, kailangan niyang patunayan sa lahat na siya ay may sariling kakayahan, sariling pangarap, at hindi lamang babae na umasa sa yaman at kapangyarihan ng isang bilyonaryo. Isang umaga, habang magkasama silang nag-aalmusal, nagsalita si Elisa. Adrian, gusto kong magsimula ulit. Gusto kong bumalik sa pangarap ko noon, ang magkaroon ng sariling negosyo. Kahit maliit lang, basta akin. Tiningnan siya ni Adrian, kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Elisa, hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. May kaya ako, kaya kong ibigay lahat ng kailangan mo. Umiling si Elisa, mariin ang tinig. Adrian, hindi ito tungkol sa pera. Gusto kong ipakita na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Gusto kong makita ng mga tao na hindi ako umaasa lang sa'yo. At doon nagsimula ang paglalakbay ni Elisa tungo sa kanyang sariling tagumpay. Sa una, nagsimula siya sa maliit, isang simpleng kafe sa kanto ng kanilang bayan. Siya mismo ang nag-asikaso sa lahat. Mula sa disenyo ng loob ng shop, pagpili ng beans, pag-aayos ng menu, hanggang sa pagharap sa mga customer. Kahit maraming nagsabi na hindi ito magtatagumpay, hindi siya natinag. Probinsyana lang yan. Anong alam niya sa negosyo? Sabi ng ilan sa mga kapitbahay. Ngunit si Elisa, ngumiti lamang at nagpatuloy. Tuwing umaga, maaga siyang bumabangon upang magbukas ng kafe. Siya mismo ang nagtitimpla ng kape at siya rin ang humaharap sa mga customer. Minsan, pumasok ang isang matandang lalaki na mukhang pagod at gutom. Miss, pwede bang humingi ng isang tasa ng kape kahit wala akong pambayad? Tanong nito. Mumiti si Elisa at agad na iniabot ang isang tasa. Hindi po lahat ng bagay may presyo. Basta't kaya ko, ibibigay ko. Mula noon, kumalat ang balita tungkol sa kapaitan ni Elisa. Dumarami ang mga taong bumabalik sa kanyang kafe. Hindi lamang dahil sa kape, kundi dahil sa kanyang malasakit. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nakilala ang kanyang kafe. Naging tambayan ito ng mga estudyante, manggagawa at kahit mga turista. Ang kafe na may pusong probinsyana, iyan ang tawag ng marami. At sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang loob ni Elisa na kaya niyang patunayan ang kanyang sarili. Samantala, si Adrian ay tahimik na nakasuporta mula sa likod. Hindi niya ipinakita kay Elisa, ngunit lihim niyang tinutulungan ito. Binili niya ang lupa kung saan nakatayo ang kafe at ipinangalan kay Elisa. Nang malaman ito ng dalaga, napaluha siya. Adrian, bakit hindi mo sinabi? Sabi ko sa'yo, gusto kong magsimula mag-isa. Ngumiti ang binata. Elisa, hindi ko sinabing hindi kita tutulungan. Hindi ito para ipakita na hindi mo kaya. Ito ay para masiguro na walang sino man ang makakaagaw sa pangarap mo. Habang lumalaki ang kanyang negosyo,
Naging inspirasyon si Elisa sa maraming kababaihan. May mga lumalapit sa kanya at nagsasabing, "Salamat Elisa, dahil sa'yo, naniwala kaming kaya rin naming mangarap." Sa kanyang puso, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-angat. Hindi lamang bilang babae, kundi bilang tao na may sariling halaga. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga panahong bumabagsak ang kita, lalo na kapag may bagong bukas na kape sa tabi. May mga customer ding nagrereklamo. Sa gabi, umiiyak siya sa harap ni Adrian. "Mahal, baka hindi ko kaya. Baka tama sila." Ngunit laging sagot ni Adrian, "Elisa, lahat ng negosyo may pagsubok. Hindi ito tungkol sa kung sino ang pinakamayaman, kundi kung sino ang hindi sumusuko." At sa bawat pagkakamali, natututo si Elisa. Gumawa siya ng bagong menu, nagdagdag ng mga kakanin na galing sa kanilang probinsya at inanyayahan ang mga kabataan para tumulong bilang part-timer. Ang kape niya ay hindi lamang negosyo kundi naging tahanan para sa mga nangangarap. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mamamahayag upang i-feature ang kanyang kape. "Miss Elisa, ano po ang sikreto ng inyong tagumpay?" tanong ng isang reporter. Ngumiti siya at may bakas ng luha sa kanyang mga mata. "Walang sikreto. Sipag, tiwala sa sarili, at pagmamahal. At higit sa lahat, ang paniniwala na kahit saan ka man nanggaling, may lugar ka para magtagumpay." Hindi nagtagal, lumaki ang pangalan ni Elisa. Nagbukas siya ng ikalawa at ikatlong branch ng kanyang cafe. Ang dating probinsyanang minamaliit ay naging isang matagumpay na negosyante. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, pinatunayan niya sa lahat na siya ay karapat-dapat kay Adrian. Hindi dahil sa kayamanan nito, kundi dahil sa kanyang sariling tapang at kakayahan. Isang gabi, matapos ang lahat ng pagod, magkasamang nakaupo sina Adrian at Elisa sa harap ng kanilang cafe. Nakatingin sila sa mga ilaw ng syudad habang iniinom ang tig-isang tasa ng kape. "Elisa," sabi ni Adrian, "hindi ko maipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa'yo. Pinatunayan mong mali ang lahat ng nagduda." Numiti si Elisa, marahang nakahilig sa balikat niya. "Adrian, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko rin kinayang lumaban. Salamat dahil naniwala ka sa akin kahit nung panahong ako mismo ay hindi naniniwala sa sarili ko." At sa sandaling iyon, naramdaman niyo lang ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, luha at pagtitiis ay may kabuluhan. Sapagkat mula sa abo ng kahihiyan at pagdududa, muling bumangon si Elisa. Mas matatag, mas makabuluhan at mas karapat-dapat sa pagmamahal na ipinaglaban ni Adrian. Makalipas ang halos isang taon mula nang tuluyang bumagsak ang mga negosyo ng pamilya Velasco, tuluyang nag-iba ang mundo ni na Don Ricardo at Doña Carmela. Mula sa marangyang pamumuhay at mga piling kasosyong laging nakapaligid, ngayoy halos wala na silang natirang kaibigan. Ang mga dating kasamang dumadalo sa kanilang mga party ay hindi naman lang lumilingon kapag sila'y nadaraanan. Ang bahay na puno ng mga chandelier at antigong kagamitan ay ibinenta upang mabayaran ang ilan sa kanilang utang. At ang natira na lamang sa kanila ay isang simpleng bahay na malayo sa dating kinagisnan nilang ginhawa. Isang gabi, habang nakaupo sa sala ng kanilang simpleng tirahan, nag-usap ang mag-asawa. "Ricardo, wika ni Doña Carmela, hindi ko alam kung hanggang kailan pa natin kaya ang ganitong buhay. Nawalan tayo ng lahat, pati mga kaibigan, at ang mas masakit, pati ang anak natin lumayo na rin." Malalim ang buntong hininga ng lalaki. "Carmela, kasalanan natin ito. Pinili nating ipaglaban ang pride at pangalan kaysa ang anak natin. At ngayon, ito ang kabayaran." "Pero Ricardo," halos maluha ang tinig ng babae, "hindi ko alam kung paano pa natin mababawi si Adrian." Ang huli niyang sinabi, pipiliin niyang babae kaysa sa atin. Tahimik lamang ang lalaki, ngunit sa kanyang mga matay may bakas ng pagsisisi at pangungulila. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, abala sina Adrian at Elisa sa pagpapalago ng negosyo. Malaki na ang naging pangalan ng cafe ni Elisa at sa tulong ng kanilang pagsisikap, unti-unti na ring bumabalik ang tiwala ng tao sa kanila. Isang gabi, habang magkasamang nagbibilang ng kita sa kanilang maliit na opisina, biglang may kumatok. Pagbukas ni Adrian ang pinto,
Halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang kanyang mga magulang, nakatayo sa labas, kapwa payat at halatang napagod sa hirap. Adrian, mahinang bapi ni Doña Carmela. Halos nanginginig ang boses. Pwede ba kaming pumasok? Napako ang tingin ng binata sa kanila, hindi makapagsalita. Tumayo si Elisa mula sa loob at agad na lumapit. Adrian, sila ba? Tumango siya at kahit naguguluhan, pinapasok ang mga ito. Tahimik ang buong silid habang nakaupo sila sa mesa. Ang dating matapang at mayabang na Doña Carmela ay ngayoy halos hindi makatingin ng diretsyo. Si Don Ricardo naman, nakayuko at tila ba pasan ang buong mundo. Anak, panimula ng lalaki, hindi kami nandito para humingi ng kahit ano. Nandito kami para humingi ng tawad. Mali kami. Mali lahat ng ginawa namin kay Elisa. At mali na pinili naming saktan siya para lang mapilit ka sa kagustuhan namin. Napalunok si Adrian. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Elisa. Matagal kong hinintay marinig yan. Pero alam niyo ba kung gaano pasakit ang mga ginawa ninyo? Hindi lamang si Elisa ang sinaktan ninyo, kundi pati ako. Buong buhay ko, itinuring ko kayong haligi ng pamilya. Pero sa isang iglap, giniba ninyo iyon. Naluha si Doña Carmela at sumagot. Anak, alam naming mahirap tanggapin ang lahat ng ito. Pero wala na kaming ibang maaasahan kundi ikaw. Hindi kami humihingi ng kayamanan, hindi kami humihingi ng tulong para sa negosyo. Ang hinihingi lang namin ay ang mapatawad mo kami. Tahimik si Elisa, ngunit sa kanyang puso'y naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang ito ang pagkakataon para ayusin ang sugat na matagal nang nakabaon. Kaya marahan siyang nagsalita. Donya, Don Ricardo, matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Hindi ko inakalang darating kayo dito para humingi ng tawad. Totoo, sobra ang sakit na pinagdaanan ko sa inyo. Pero kahit ganoon, hindi ko kayang itanim ang galit habang buhay. Kung handa kayong magsimula muli, handa rin akong magpatawad. Nagulat si Adrian sa mga sinabi ni Elisa. Elisa, handa ka ba talaga? Tumango siya, may luha sa kanyang mga mata. Oo, Adrian, dahil naniniwala ako na walang pamilya ang dapat tuluyang masira. At kung gusto mong ayusin ito, susuportahan kita. Niyakap ni Adrian ang dalaga at saka tumingin sa kanyang mga magulang. Narinig din niyo siya. Pinapatawad namin kayo. Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin nito ay kalilimutan na ang lahat. Kailangang patunayan ninyo na nagbago na kayo at handa kayong tanggapin si Elisa bilang bahagi ng pamilya. Mariing tumango sina Don Ricardo at Doña Carmela at sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang tunay na kababaang loob sa kanilang mga mata. Mula noon, nagsimula ang mabagal ngunit tuluyang pagbabalik ng mga magulang ni Adrian sa kanilang buhay. Hindi agad naging madali. May mga oras na ramdam pa rin ang tensyon at may mga sandaling muling lumalabas ang dating pride ni Doña Carmela. Ngunit sa bawat pagkakataon, si Elisa ang una sa kanilang nagpapakita ng pagpapatawad at pag-unawa. Isang beses habang nasa kafe, tumulong si Doña Carmela sa paghuhugas ng tasa. Bagamat halatang hindi siya sanay, pinilit niyang gawin ito. Elisa, pasensya na kung dating minamaliit ko ang ginagawa mo. Ngayon, nakikita ko kung gaano kahalaga ito para sa iyo at kay Adrian. Ngumiti si Elisa. Walang anuman po, Donya. Ang mahalaga, ngayon ay magkasama tayong nagtutulungan. Si Don Ricardo naman ay nagsimulang tumulong sa pagpapatakbo ng mga bagong branch ng cafe. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa negosyo hindi upang ipilit ang kanyang desisyon, kundi upang suportahan ang mga plano ni Elisa at ni Adrian. Anak, hindi ko na kaya ang dati kong lakas, pero kung may maitutulong ako, gagawin ko para ito sa inyo. At unti-unti, bumalik ang mga ngiti sa kanilang pamilya. Hindi man muling nabawi ang dating yaman at kapangyarihan, nakamit naman nila ang bagay na mas mahalaga. Pagkakasundo, pagmamahalan at tunay na kapatawaran.
Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan sa cafe na pinagbulan ng lahat, nagsalita si Adrian. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, ito ay ang katotohanan na hindi nasusukat ang pamilya sa pera o sa pangalan. Nasusukat ito sa kakayahan nating magpatawad at magmahal. Napaluha si Doña Carmela at tumango. Adrian, salamat at binigyan mo pa kami ng pagkakataon. Salamat din kay Elisa dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi namin nakita ang tunay na halaga ng pamilya. At sa gabing iyon, sa gitna ng simpleng kainan, muling nabuo ang pamilyang minsan ay gumuho. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na kayamanan o katangyarihan ng pundasyon nila, kundi pagmamahalan at kababaang loob na kanilang natutunan sa pinakamahirap na paraan. Lumipas ang ilang taon mula nang mangyari ang iskandalo sa cruise ship. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni na Adrian at Elisa, unti-unti namang lumubog ang negosyo ng kanyang mga magulang. Ang mga dating kasosyong dati nakikiagaw ng kanilang atensyon ay nag-umpisang lumayo. Isa-isang nagbawi ng puhunan ang mga investor at mga proyektong kanilang pinasok ay nagsimulang mabigo. Isang araw, nakatanggap si Adrian ng isang tawag mula sa isang dating abogado ng pamilya. Adrian, sabi nito, kailangan mong malaman, malaki ang utang ng kumpanya ng iyong mga magulang. Kung hindi agad maaayos, tuluyan na itong magsasara. Napaupo si Adrian, hawak ang kanyang sentido. Dumating si Elisa at agad siyang niyakap. Mahal, ano na naman ang problema? Si Mama at Papa, mahina niyang sagot. Lubog na sa utang ang kumpanya nila. Kung hindi ako kikilos, tuluyan na silang mawawala. Ilang araw ang lumipas at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling nagpakita ang kanyang mga magulang sa harap ng kanilang pintuan. Ang dating matikas na Don Ricardo ay tila tumanda ng 10 taon at si Doña Carmela ay halatang payat na at maputla. Anak, halos hindi makatingin si Doña Carmela. Pwede ba kaming matausap? Tahimik na pinapasok sila ni Adrian at Elisa. Sa hapagkainan, nagsalita si Don Ricardo. Adrian, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Wala na kaming ibang matatakbuhan. Lubog na ang negosyo at kung hindi ka tutulong, mawawala na ang lahat. Mariing tumingin si Adrian sa kanila. At bakit ako? Hindi ba't kayo mismo ang tumakwil sa akin at sa babaeng mahal ko? Noong kailangan namin ng inyong suporta, anong ginawa ninyo? Sinaktan ninyo siya, hinamak ninyo kami. Naluha si Doña Carmela at biglang sumabat. Anak, alam naming wala kaming karapatang humingi ng kahit ano. Pero sa oras na ito, wala na kaming ibang malalapitan. Hindi na namin kayang itaguyod ang lahat. Tahimik si Elisa, ngunit marahan siyang nagsalita. Adrian, sila pa rin ang mga magulang mo. Hindi natin mababago ang nakaraan. Pero baka ito na ang oras para bigyan sila ng pagkakataon. Tumingin si Adrian kay Elisa at sa kanyang mga matay nakita niya ang kabutihan ng puso nito. Tumango siya. Sige, tutulungan ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Kailangan ninyong tanggapin si Elisa. Hindi lamang bilang fiancé ko, kundi bilang bahagi ng pamilya. Kung hindi ninyo kayang gawin iyon, huwag na kayong bumalik dito. Napayuko sina Don Ricardo at Doña Carmela at sa unang pagkakataon, walang yabang na lumabas sa kanilang bibig. Adrian, mahinang wika ni Don Ricardo. Kung iyan ang kailangan para maitama ang aming pagkakamali, gagawin namin. Natutunan na naming hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pangalan at kayamanan. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa kanilang relasyon. Hindi agad daghilom ang sugat, ngunit ang simpleng pag-amin ng pagkakamali ay naging unang hakbang para muling mabuo ang pamilyang minsang gumuho. Makalipas ang ilang linggo, mula nang muling bumalik sa buhay ni na Adrian at Elisa ang kanyang mga magulang, nagsimula na ang unti-unting pagbabago. Sa umpisa, ramdam pa rin ang tensyon tuwing nagkakasama sila. Si Adrian ay nananatiling maingat sa bawat kilos ng kanyang mga magulang at si Elisa namay hindi pa lubusang komportable sa kanilang presensya. Ngunit sa kabila ng lahat, malinaw na may pagnanais na baguhin ang nakaraan. Isang gabi, inimbitahan ni Adrian ang kanyang mga magulang na dumalo sa isang maliit na hapunan sa cafe ni Elisa.
Tahimik ang buong lugar at tanging ang tunog ng mga kubyertos at mga baso ang maririnig. Biglang nagsalita si Doña Carmela. Halos nanginginig ang tinig. "Elisa," mahina niyang sabi, "gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo pa ako mapapatawad." Nagulat si Elisa sa kanyang narinig. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ang babaeng ito ang walang habas na nanakit at nanghamak sa kanya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang inang puno ng pagsisisi. Marahan siyang ngumiti at sumagot, "Doña Carmela, hindi madali ang lahat ng pinagdaanan natin. Sobrang sakit na mga ginawa ninyo. Pero kung may natutunan ako, iyon ay ang hindi ko kayang magtanim ng galit habang buhay. Pinapatawad ko po kayo." Napaluha si Doña Carmela at napayakap kay Elisa. Ang eksenang iyon ay hindi kailanman inakala ni Adrian na makikita niya. Tila ba sa gabing iyon, isang pader ang puluyang gumuho sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Si Don Ricardo naman ay tahimik na nakikinig mula sa kabilang dulo ng mesa. Nang matapos ang kanilang usapan, nagsalita rin siya. "Anak, Elisa, matagal na naming ipinagmamalaki ang pangalan ng pamilya. Iyon ang nagbulag sa amin. Pero ngayon, nakikita ko na walang halaga ang lahat ng iyon kung wala ang pagmamahalan at kapatawaran. Simula ngayon, hindi na kayamanan o pangalan ang ipipilit namin. Ang nais ko na lang ay maging mabuting magulang at lolo balang araw." Mula noon, unti-unting nagsimulang maghilom ang sugat ng anilang pamilya. Sa bawat pagkikita, nagiging mas magaan ang kanilang pakiramdam. Minsan, nakikita ni Adrian na tinutulungan ni Doña Carmela si Elisa sa pagluluto sa kafe. Bagamat halatang hindi sanay ang kanyang ina sa ganitong gawain, pinipilit nitong matuto. "Elisa, tama ba ang pagkahalo ko ng gatas dito?" taning niya minsan habang naglalagay ng sangkap sa kape. Ngumiti si Elisa. "Opo, Donya, pero mas maganda kung dagdagan pa ng kaunti para mas creamy." Napatawa si Adrian sa gilid. Sino ang mag-aakalang ang dating mapangmataas na ina niya ay matututo pang magtanong at magpakumbaba? Si Don Ricardo naman ay nagsimulang dumalo sa ilang pagpupulong para tulungan si Adrian sa kanyang negosyo. Ngunit sa halip na ipilit ang kanyang mga ideya, mas pinili niyang makinig at magbigay ng payo kung kinakailangan. "Anak, hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Sa iyo na ang desisyon. Nandito lang ako para sumuporta." Wika niya minsan habang nasa opisina. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula silang magsama-sama sa mga mahahalagang okasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling kumpleto ang pamilya sa isang simpleng Pasko. Nasa sala silang lahat, nakapaligid sa maliit na Christmas tree na inayos ni Elisa. "Salamat at nandito tayong lahat ngayon," sabi ni Adrian habang nakayakap kay Elisa. "Oo anak," sagot ni Doña Carmela, may luha sa mga mata. "At salamat kay Elisa, dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon." Hindi naging perpekto ang lahat. May mga araw na muling lumalabas ang daping ugali ni Doña Carmela, at may mga oras na pakiramdam ni Adrian ay parang hindi pa rin sapat ang lahat ng ginawa nila. Ngunit sa bawat pagkakamali, natututo silang bumangon. Sa bawat hindi pagkakaintindihan, natututo silang magpatawad. Para kay Adrian, malaking bagay ang nakikita niyang pagbabago sa kanyang mga magulang. Para kay Elisa, ito ay patunay na ang kabutihan at pagmamahal ay may kapangyarihang magbago ng puso kahit gaano ito katigas. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay, kinausap ni Adrian si Elisa. "Mahal, alam mo ba kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo? Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na muling nagbago ang mga magulang ko." Ngumiti si Elisa at hinawakan ang kanyang kamay. "Adrian, hindi ako nagbago ng tao. Sila mismo ang pumili na magbago. Ang ginawa ko lang ay magpatawad. At siguro yun ang pinakamahalaga sa lahat." At sa gabing iyon, muling napagtanto ni Adrian
na tama ang kanyang naging desisyon noong araw na pinili niya si Elisa laban sa lahat ng hadlang. Dahil ang babaeng ito ang nagbigay sa kanya ng hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman, kapayapaan, pagmamahal, at isang pamilyang muling naghilom. Makalipas ang ilang taon ng pagsubok, pagkakasundo at unti-unting paghilom ng mga sugat, dumating na ang araw na matagal nang pinapangarap nina Adrian at Elisa, ang kanilang kasal. Hindi ito naging madali. Maraming hadlang ang kanilang hinarap, mula sa panghuhusga ng lipunan hanggang sa sugatang relasyon sa pamilya ni Adrian. Ngunit ngayong nakatayo sila sa puntong ito, malinaw na sa kanilang puso na ang lahat ng pinagdaanan nila ay nagkaroon ng saysay. Ang seremonya ay ginanap sa isang malawak na hardin na pinalilibutan ng mga bulaklak at punong nakatanim pa mula sa pagkabata ni Adrian. Ang lugar ay sinadya nilang piliin dahil dito nila unang napag-usapan ni Elisa ang pangarap nilang magsimula ng simpleng buhay. Sa gitna ng hardin ay itinayo ang isang malakristal na arko, puno ng mga puting rosas at kumamela, na animoy sumisimbolo ng kadalisayan ng kanilang pagmamahalan. Bago pa magsimula ang seremonya, abala ang lahat. Ang mga bisita ay dumating ng nakangiti at puno ng galak. Hindi na katulad noong araw ng iskandalo sa cruise ship. Ngayon ay ramdam ang tunay na tasiyahan at pagbati mula sa mga taong napasaksi sa kanilang paglalakbay. Ang mga kaibigan ni Adrian, na noon pa'y sumuporta sa kanilang relasyon, ay naroon upang magpatunay ng kanilang pagtatagumpay laban sa lahat ng hadlang. Si Elisa ay nakasuot ng isang simpleng ngunit napakagandang puting gown. Hindi ito marangya, ngunit bawat tahi ay puno ng kahulugan. Ang gown ay gawa ng isang lokal na mananahi mula sa kanilang probinsya bilang pag-alala sa pinagmulan niya. Habang naglalakad siyang papunta sa gitna ng aisle, nakatingin sa kanya si Adrian na halos hindi makapaniwala na ang babaeng minsang minamaliit ng kanyang mga magulang ay ngayon ay magiging opisyal na bahagi ng kanyang buhay. Sa gilid ng upuan, nakaupo sina Don Ricardo at Doña Carmela. Ang mga mukha nila'y puno ng emosyon, may pagsisisi, may tuwa at higit sa lahat, may pag-asa. Matagal bago nila tinanggap si Elisa, ngunit ngayong nakikita nila ang tapang at kabutihan ng loob ng babae, napagtanto nilang hindi kayamanan o estado ang sukatan ng halaga ng tao. Nang dumating ang bahagi ng seremonya kung saan tinanong ang magulang ng lalaki kung tanggap ba nila ang babae bilang bahagi ng kanilang pamilya, tumayo si Doña Carmela. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Oo, wika niya, tinatanggap ko si Elisa bilang anak at humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot namin. Elisa, salamat at hindi ka sumuko kay Adrian kahit kami ang unang humadlang. Hindi na nakapagpigil si Elisa at niyakap ang kanyang biyenan. Ang mga bisita ay nagsipagpalakpakan at marami ang napaluha sa eksenang iyon. Si Don Ricardo naman ay humawak sa balikat ni Adrian. Anak, ipagmalaki mo ang iyong pinili. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit siya ang babaeng pinaglaban mo. Ngayon, mas proud ako sa iyo. Nang dumating ang panahong magsumpaan ng kanilang mga pangako, nagsalita si Adrian. Mula sa unang araw na nakita kita, alam kong iba ka. Hindi kita minahal dahil sa yaman o sa estado. Minahal kita dahil sa puso mong marunong magmahal kahit sa gitna ng hirap at panghuhusga. Pinangako kong hindi kita iiwan at ngayong araw na ito inuulit ko, ikaw ang aking buhay at ikaw ang aking tahanan. Si Elisa naman ay nagsalita rin, nangingilid ang mga luha. Adrian, nung una, hindi ko inisip na ako'y magiging bahagi ng buhay ng isang taong katulad mo. Dumating ako sa mundo mo bilang isang estranghera, ngunit pinili mong yakapin ako. Pinaglaban mo ako laban sa lahat, even laban sa sariling pamilya mo. Sa bawat hirap, sa bawat sugat, natutunan kong mas mahalin ka. At ngayong araw na ito, ipinapangako ko saan man tayo dalhin ng kapalaran, ikaw at ako ay mananatili. Sa hudyat ng pari, nagsanib ang kanilang mga labi sa isang matamis na halik.
Ang lahat ng naroon ay nagsipagpalakpakan at ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa bawat isa. Hindi lamang iyon kasal ng dalawang tao. Ito ay kasal na nagdala ng pagkakasundo sa pamilya at kasal na nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang kayamanan o galit. Matapos ang seremonya, sinamahan sila ng kanilang mga magulang at mga kaibigan sa isang pagtitipon. Ang gabi ay napuno ng musika, tawanan at mga pagbati. Habang sumasayaw si Adrian at Elisa sa gitna ng entablado, niyakap sila ng mga magulang ng lalaki. Anak, Elisa, wika ni Don Ricardo, hindi namin kayo kayang ibalik sa lahat ng oras na nasayang dahil sa aming pagkakamali. Pero ngayong binigyan ninyo kami ng pagkakataon, gagawin namin ang lahat para maging mabuting magulang at magulang-in-law. Ngumiti si Elisa at mahigpit silang niyakap. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon at dito magsisimula ang lahat. Ang gabi ay nagtapos sa isang tanawin ng pamilya at mga kaibigang muling nagkaisa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga bituin, pinagtibay ni na Adrian at Elisa ang kanilang pagmamahalan. Isang pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit hindi kailanman naglaho. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang kanilang buhay bilang mag-asawa, puno ng pag-asa, pagmamahalan at isang bagong simula para sa lahat. Lumipas ang ilang taon matapos ang engrandeng kasal ni Adrian at Elisa. Sa kanilang pagtutulungan, hindi lamang lumago ang kanilang negosyo, kundi naging matibay rin ang pundasyon ng kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan at pagtutulungan, at ang mga taong minsang nagduda at nang husga sa kanila ay ngayon ay humahanga na sa kanilang katatagan. Sa paglipas ng panahon, biniyayaan sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang panganay, si Mateo, ay may tapang at talino na namana kay Adrian, habang ang bunso, si Sofia, ay may kabaitan at mapagmahal na puso na katulad ni Elisa. Lumaki ang kanilang mga anak sa isang kapaligiran na hindi lamang nakasentro sa yaman, kundi sa mga aral ng kababaang loob, pagmamahalan at pagtutulungan. Isang hapon, habang nakaupo si Adrian sa sala, nilapitan siya ni Mateo. "Papa, totoo po ba na kayo ni Mama ay muntik nang hindi nagkatuluyan dahil sa lolo't lola?" Napangiti si Adrian at tumingin kay Elisa na noon ay abala sa kusina. "Oo anak, pero ang mahalaga, hindi kami sumuko. Dahil kung ang pag-ibig ay totoo, kayang lampasan ang lahat ng balakid." Sumabat si Elisa, lumapit at niyakap ang kanilang mga anak. "At sana, iyon ang matutunan ninyo. Hindi lahat ng taong mauunawaan ang mga pinipili ninyo. Pero basta tama ang nasa puso ninyo, dapat niyong ipaglaban." Samantala, ang negosyo nilang kafe ay naging isa ng kilalang pangalan sa bansa. Hindi lamang ito basta negosyo, kundi isang simbolo ng inspirasyon. Maraming kababaihan at kabataan ang lumalapit kay Elisa upang humingi ng payo. "Ma'am Elisa, tanong ng isang dalagang nagsisimulang magnegosyo, paano niyo po kinayang bumangon kahit lahat ay laban sa inyo noon?" Ngumiti siya at sagot, "Dahil hindi ako nag-iisa. May mga taong naniwala sa akin at higit sa lahat, naniwala ako sa sarili ko. At yan ang dapat mong tandaan. Kahit ilang beses kang madapa, basta't handa kang bumangon, may mararating ka." Mga magulang ni Adrian, sina Don Ricardo at Doña Carmela ay tuluyang nagbago. Mula sa dating mapanglataas at makasarili, natutunan nilang mamuhay ng simple at mas mapagpakumbaba. Madalas silang makikitang naglalaro kasama ang kanilang mga apo sa hardin. At sa bawat tawa at halakhak, tila ba pinapawi ng panahon ang mga sugat ng nakaraan. "Mama," minsang wika ni Adrian habang pinagmamasdan ng kanyang ina na karga si Sofia, "kung nakikita ninyo kami ngayon, naiisip niyo ba lahat ng nangyari noon?" Napaluha si Doña Carmela. "Oo anak, at araw-araw ay nagsisisi ako. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako na binigyan niyo kami ng pangalawang pagkakataon. Kung wala iyon, baka wala ako rito ngayon. Naglalaro kasama ang mga apo ko. Dumating ang panahon na inimbitahan si Adrian at Elisa sa isang unibersidad
upang magsalita sa mga kabataan tungkol sa kanilang karanasan. Sa harap ng daan-daang estudyante, nagsalita si Adrian. Hindi naging madali ang aming kwento. Dumaan kami sa maraming sakit, sa paghusga at sa pagtatakwil. Pero ang natutunan namin, walang mas malakas na sandata kaysa sa katapatan at pag-ibig. At walang mas mahalaga kaysa sa pamilya. Hindi yung perpektong pamilya, kundi ang pamilyang handang magbago at magpatawad. Pinunuan ng palakpakan ang buong silid. Si Elisa naman ay sumunod na nagsalita. At para sa inyo na naririto, tandaan ninyo, hindi kailanman hadlang ang inyong pinagmulan. Ako'y isang simpleng probinsyana noon, ngunit hindi yun naging balakid para mangarap. Huwag kayong matakot sa panghuhusga ng iba. Sa huli, ang mahalaga ay kung gaano ninyo pinaglaban ang inyong mga pangarap at ang mga taong mahal ninyo. Mula sa araw na iyon, naging mas matatag pa ang kanilang pangalan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa respeto ng mga tao. Ang kanilang buhay ay naging patotoo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal, kapatawaran at inspirasyong na ibibigay sa iba. Habang lumilipas ang mga taon, nakikita ni Adrian at Elisa ang paglaki ng kanilang mga anak na puno ng pangarap at tiwala sa sarili. At sa bawat gabi na magkakasama silang kumakain, ramdam nila ang biyayang hindi kayang pantayan ng anumang materyal na bagay. Sa huli, ang kwento nila ay nagtapos hindi sa sakit o galit, kundi sa isang bagong yugto ng buhay. Isang yugto ng pag-ibig na sinubok, pinanday at pinagtibay ng panahon.